Ngayon po ay October 24, 2025. Dalawang buwan na pong mahigit ng mainit na pinag-usapan itong maanumalyang flood control funds at flood control program. Not to grab anything from anyone or not to attribute anything to me or to Congressman Sid Ungab or to President Rodrigo Roa Duterte, but if you may recall, as early as last year, nagpahayag na po kami ng protesta dito sa maanumalyang 2025 proposed national budget. In fact, January of this year, 2025, nag-file na po tayo ng kaso sa Korte Suprema na humihiling na, sa petisyon natin, hinihiling natin na ipawalang bisa, ideklarang invalid, unlawful, criminal at unconstitutional itong 2025 national budget. Ang naging tugon po ng Malacanang, kahit daw po nabasa na ni BBM yung 4,000 mahigit pahina ng proposed 2025 budget, wala daw po siyang makitang blanco. Talagang wala kang makikitang blanco. Una-una, hindi mo naman binasa. Pangalawa, magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ho namin. Ang blanco ho ay nasa Bicameral Conference Committee report. Kung ang titingnan mo ay yung final form na, yung General Appropriations Bill, yung panukalang batas na kanya pong pinirmahan, talaga walang blanco doon. Kaya nga ho, di ba, ang sinisigaw natin, kanino yung makakating kamay na nakialam doon sa blanco sa Bicam. Hanggang ngayon, hindi pa po nasasagot yun. Noon pa lamang, meron hong pananagutan Falsification of legislative document nga po yun Sinong makating kamay ang nagpuno ng mga blanco? Kaninong makating kamay? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o grupo sila? Kung ito po ay agad tinugunan ng kasalukuyang administrasyon, hindi na po tayo umabot sa ganitong kalunos-lunos na estado. Kaya nga po, krimen na walang kriminal. Napatunayan na, napakita na, walang dike, walang flood control program, walang flood mitigation project. Nailabas po yung pondo, nabayaran ang kontratista, pinagparte-partihan yung buwis nating mga Pilipino. Napunta sa kontratista yung kakaunti, napunta doon sa project proponent o yung congressman o yung senador, naghati-hati po yung district engineer, yung regional director, and so on and so forth. Nabayaran po lahat ng dapat bayaran. Wala pa ring kriminal. Nagbuo po ng ICI. Yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, uulit-ulitin ko, budol po yan. Nakikita naman natin, maraming salamat regardless of your political color, affiliation, belief, creed, or association, kumikilos na po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating collective effort. Bakit kanyo? Bumibigay po sa pressure ang kahit na sinong sindikato man yan, mafia man yan, individual man yan, pagka legitimate o authentic po yung public pressure, yung public labor, bibigay po yan. Proof. Agad-agad sinabi ng ICI, hindi po, wag ho kayo maniniwala sa ICI. I just have to refer to their name as Independent Commission on Infrastructure kasi po yun yung kanilang pangalang ibinigay. Hindi po independent yan. Bakit? Ang nagtatag po niyan ang Marcos Jr. Administration. Ang nag-appoint po dyan ay si Bongbong Marcos Jr., si BBM. So hindi po independent yan. Pag tiningnan nyo yung composition yan, merong isa dyan na mumula, dating kalihim ng DPWH, nung panahon ni Noynoy Aquino. Yung isa dyan, Supreme Court Justice, na very, very close din sa isang prominenteng negosyante, closely identified with Marcos Sr. Yung isa naman, yung sa SGV, ay naglabasa na sa social media na sila pala yung auditing firm ng mga kumpanya ni Martin Romualdez. So, nasaan ang independence dyan? Naobliga na po sila, magla-livestream na po sila. Sabi nila, subalit yan po ay patuloy na pambubudol ng mga ICI. Bakit ka magla-livestream pagkatapos na ninyong maimbitahan at ma-interview o matanong si Martin Romualdez? Gaano kasagrado yung nagiging pahayag, kung meron man siya naging pahayag, baka naman kape-kape lang kayo dyan, nagbiskwit at konting green tea o Earl Grey tea o ano man tea. Diba? Tapos sasambulat nila, nabubuksan na daw nila ng live stream yung kanilang, hindi po investigation dahil wala naman pong power ito, ni wala nga po itong kapangyarihang mag-issue ng subpoena. Wala pong ngipin. Huwag na pong pangil, kalabisan na po yun Wala pong ngipin ng ICI, budol po yan. Yung nag-inspeksyon na nga mismo, kunwari, si BBM, di ba, nag-inspeksyon kunwari, doon sa mga sinasabing lugar na kung saan dapat ay mayroong mga flood control programs o flood mitigation programs sa Bulacan, sa makasaysayan at dakilang lalawigan ng Bulacan.
Siya mismo nagsabi si BBM, on-site, naguni-guni lang daw yung mga yung mga flood control projects. Guni-guni talaga. Rini-enforce mo lamang yung hallucination mo noong 2024 SONA. Nung ipinagbida mo, pinagyabang mo ng buong tikas na meron kang 5,500 flood control projects na naipatupad na, kompleto na, fully implemented sa loob lamang ng 2 taon ng iyong administrasyon. 5,500 flood control projects. Budol din po iyon. Kalaunan, bumaha, umulan ng malakas, nagsabay yung bagyo, hindi ba? At saka yung masamang panahon, di ba? Bumaha po yung malaking bahagi ng ating bansa. Ang sagot niya, na-overwhelm lang daw yung kanyang mga 5,500 flood control programs. Eventually, naaminan niya, nung siya'y kunwaring nag-inspeksyon, guni-guni lang. Talagang guni-guni yun. Sa loob ng 2 taon, 5,500 flood control projects, ghost nga kasi. Sa loob nga ng 1 taon, ngayong 2025, napakadaling gawin. Ang nagawa lang nila ay 22 classrooms sa buong bansa na yan. Paano mo nabuo sa iyong hallucination, sa iyong guni-guni, sa iyong imagination, yung 5,500 flood control projects? No? So ito po, kitang-kita na natin, 2 buwan na pong mainit na pinag-uusapan ng kontrobersiyang ito, merong krimen, kitang-kita na ho nating lahat, subalit walang kriminal. Maaari din natin balik na rin. Kitang-kita na kung sino yung mga kriminal, pero tila wala pa rin silang krimen na nagagawa. Bakit? Wala pa hong nakakasuhan eh. Buo na po lahat ng gusto nilang mga ebidensya, nariyan na sa Bulacan. Bulacan, kasi yan po yung uminit eh. Yung dakilang lalawigan at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Sentro po iyan ng Ghosts Flood Control Projects. Sentro po iyan ng Flood Control Fund Anomaly. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Kurakot. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Corruption. No? Hanggang sa ngayon, wala yung mga personalidad na una ng mga nabanggit at bilyong-bilyong piso ang tinanggap ng kanilang distrito na flood control funds ang naimbitahan o nais-imbitahin ng ICI. Bakit? Budol ho yung ICI. At bilang Pilipino, nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng mga bumubuo ng ICI. Kausapin po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Dahil alam ko naman na hindi ho kayo lahat dyan ay hindi naging biktima ng baha. At ako'y nakakatiyak bilang Pilipino rin kayo, galit din kayo sa korupsyon. Kausapin po ninyo. You apply your persuasion at kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Ano ho? Maaari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan. Ano, wala pong poder ang ICI. O sabi niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Alam mo niyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon. Eh. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Ano? Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI, pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan eh. In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya, hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan eh. Retired na, nakapagsilbi na sa bansa. Sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po natin mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Yung flood control po, matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya.
Bagi po sila, nagpapagamit po sila ng budol-budol makinarya. Imagine ho ninyo, yung mga kongresista at kontratista, 2 buwan na po itong mainit pinag-uusapan. Ni kalabit, wala pong kalabit mula sa ICI. Budol po yan. Nasaan na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM? Tahimik na yung SunWest Construction and Development Corporation, yung Highton Construction and Development Corporation, yung una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King, yung Alex, tingnan ko lang po itong notes ko itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin, at hindi na rin po ito pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na maawa po kayo sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha. Permanente na ho eh. Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo paggising ninyo sa umaga, pagtapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po eh. Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulakenyo, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman ho kayo. Kaya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana ay magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin ho eh. 2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga, miyembro sila ng BBM, yung budol-budol makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin yung propaganda machine po ng Marcos Jr. Administration, yung kanilang BBM, yung budol-budol makinarya, nag-overheat po yan papuntang weekend. Why? They want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag-i-enjoy, kahit hirap na po tayo over the weekend, kakargahan nila ng naratibo nila na gusto nilang yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguhin gamit ang mainstream media. Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19 Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala o proposed budget initially ng Executive Department, ang tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ay admission. Yung ginawa niya nung SONA nung 2025, ngayong pong July, ang propaganda arm po, yung budol-budol makinarya ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who made the expose. Pambubudol po yun. Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, hindi po expose. It's not an exposition, but rather it was an admission na talaga namang graft-ridden and corruption-heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin, dahil tatandaan ninyo, atras tayo ng kaunti, days before the SONA, nag-uulan, nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA, at hindi na maitanggi. Talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusumigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari, ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya nung July 2025 SONA, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023, 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa vice cam. Yung mga nag-oorganisa ng pagkilos, meron daw gagawin na rally sa November 30 or 31. At nung September 21, di ba, hinati-hati yung mga nagrarally. Yung hakbang ng maisog lamang mo ang sumisigaw ng Marcos resign. Tapos, ganyan po talaga eh. Mamaya, didiskurso po natin. Na-diskurso na po natin eh.
Wala pong nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Wala. Wala. Marami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po yun, ha? Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ng termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? Constitutional daw po iyon pag nagsalita na yung totoong pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung vice cam, yung mga nagpapanggap na anti-corruption, budol doon po yun. Bahagi po yun ng BBM, yung budol makinarya. Bakit kanyo? Hindi nga po nila mailabas sa bibig nila yung pangalang Stella Kimbo, na dating vice chair ng appropriation ni Saldi Ko. At nung nawala si Saldico, nung pasado na yung 2025 unconstitutional national budget, pinalitan po siya ni Stella Kimbo. Yung Stella Kimbo, sinabi niya walang blanco, sinabi niya nag-fill up ng blanco ay yung technical working group at ito raw po ay ministerial lamang, hindi rin pinatatawag ng ICI. Hindi rin mabanggit ng mga nagrarally na hindi raw po sila anti-Marcos pero anti-corruption sila. Anong klaseng anti-corruption yun? Meron kang iniiwasan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapaboran. Hindi nga po nila mabanggit yung pangalang Stella Kimbo. Hindi nila mabanggit yung Manix Dalipe. Hindi nila mabanggit yung Dong Gonzales. Hindi nila mabanggit yung JJ Suarez. Hindi nila mabanggit yung pangalan ng counterpart po ng Kongreso ng mababang kapulungan sa Senado pagdating po sa Vice Cam, si Senadora Grace Po. Si Grace Po, siya po ang chairperson ng Finance Committee, equivalent po iyon ng Appropriations Committee ng House. Siya naman po yung contingent. Hepe po siya ng contingent ng Senado. Hindi po ito nababanggit ng mga nagpapanggap na anti-corruption advocates. So yan ay bahagi din po yan ng BBM o budol na makinarya. Hindi rin pinapatawag ng ICI si former Marine Sergeant Orly Gutesa. Bakit po natin laging binabalik si Marine Sergeant Orly Gutesa? Sapagkat sa aking pananaw bilang abogado, yung kanyang testimonya is critical and crucial. Para po mag-zero in na tayo doon sa mga personalidad namang may kinalaman at author o may akda ng lantaran, garapalang, korupsyon, kurakot at nakawan sa ilalim ng liderato ni BBM. Bakit mahalaga yung naging pahayag at testimonya ni former Marine Sergeant Orly Gutesa na naisip ko po ito kanina in relation to the dismissal of the plunder case, criminal case for plunder, laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, kay Attorney Gigi Reyes at kay Janet Napoles. Na-dismiss po yan di ba? That importante rin, bukod kay former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din yung BBM Secretary, si Mina Pangandaman. Ipatawag din dapat si Yusek Traigib Olaybar ng DepEd. Bakit? Mahalaga po yun yung 2.85 billion na i-release, nabigyan ng SARO at na-execute, na-implement na proyekto base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at tumanggap ng limpak-limpak na pera equivalent to 15% of the 2.85 billion na nakontrata o na-corner ni Yusek Traigib Olaybar. Nasa tanggapan na po ito ng Pangulo. Kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo, tanggapan ng Executive Secretary. Why is it important for the ICI in the light of the decision of the Sandigan Bayan dismissing, acquitting Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, and Janet Lim Napoles in the criminal charges against them for plunder? Para po mabigay nila yung detalye. Dahil na-dismiss, isa pong basihan bakit na-dismiss yung kaso laban kay Enrile, kay Reyes, kay Napoles. Dahil daw po kulang sa specificity o detalye yung mga aligasyon katulad ng halaga, yung proyekto, yung project proponent, yung SARO, etc. Pag pinatawag po si former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din si BBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag din si Yusek Traigib Olaybar na nakakontrata, naka-corner, nakaharbat ng 2.85 billion pesos gamit ang Office of the Executive Secretary, tanggapan ng Pangulo. They can provide, and they should provide, and they will provide yung mga specific amounts, the project and project proponent. Importante po yun Saan yung proyekto? Yung lugar. Bisitahin, wala talagang project, goes. Kung meron man, substandard. Kung meron man, hindi pa tapos pero fully paid na. Magkano po yung halaga? Yung SARO, yung Special Allotment Release Order. At kung ano-ano pa, upang nang sa ganoon, makabuo po ng airtight na kaso kung sino man ang magsasampa, kung DOJ man o yung tanggapan ng ombudsman. But as things stands, at the moment, wala po tayong kumpiyansa sa mga ito. But pinag-usapan natin, kaya nga dapat
ibuhayin, ituloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung ginagawang ito. Para po hindi ma-dismiss kung sino man ang kakasuhan, katulad ng sinapit. Nung kasong criminal for plunder laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes, yung kanyang Chief of Staff, at kay Janet Lim Napoles. Bagamat malinaw ho sa pagpirma ni BBM ng tatlong GAA, yung 2023, 24, 25, malinaw po yan. He acted with manifest partiality. Manifest partiality. Binigyan niya ng blanket authority si Martin Romualdez. Binigyan niya ng blanket authority si Saldico. Yung small committee, yung vice cam, binigyan niya ng blanket authority. At pinirmahan niya, basta-basta. Pera po ng Pilipino yan eh. Kita naman ninyo, linapastangan yung ating pondo. Importante na panagutin po natin yung mga ito. Even BBM. Unfortunately, we have to wait until he finishes his term. Whether it's 6 years, 5 years, 4 years, we do not know. Basta't importante, pagkatapos ng kanyang termino, siya ay mapanagot at panagutin. Ngayon kasi, meron siyang immunity bilang Pangulo. Ganon din po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung meron man silang issue na kakasuhan ng kriminal, unfortunately for them, they have to wait for the Vice President to complete her term bago siya matanggalan ng immunity at makasuhan ng kasong kriminal kung meron man. No? Yung evident bad faith. When Bongbong Marcos, BBM, budol-budol makinarya, kasali na po yan, signed the unconstitutional, invalid, immoral, unlawful at criminal 2025 GAA, binigyan po niya ng sobra-sobrang pabor yung kanyang mga kaalyado. At hindi ho ba yung mga political parties na nakinabang doon sa ilang taong budget, lalo na itong 2025 national budget. Grabe po yung ipinagbibigay sa mga yan Binigyan po sila ng limpak-limpak na halaga. Kagaya po nito, ang basis po nito, yung nag-umikot po sa social media. Yan po yung pinaghati-hatian ng mga partido Pati po Liberal Party, kasali dyan Yan po yung mga natanggap nila, bilyong-bilyong pisong halaga. Kaya po natin pinag-uusapan muli, paulit-ulit ito, sapagkat bago po mag-weekend, inilalagay po natin muli sa release yung mga usapin bago po nila baguhin na naman. Imagine ninyo, yung lakas 245 billion, yung NUP 87 billion, yung NPC 79 billion, yung NP 50 billion, yung PFP na nakakaliit-liit na partido, 38 billion. Ang Liberal Party na mahilig rin po ito, tama yung sabi ni Anjo Iliana, ang pinakamalinis na administrasyon na tao ay si BBM dahil daw po lagi naghuhugas kamay. Ganon din po itong LP. Laging sigaw ng sigaw, bitin naman yung sinisigaw. Kasi nga, bahagi na po sila ng BBM Yung budol-budol makinarya, 16 billion po tinanggap nila. So dito makikita natin laganap yung korupsyon and then yung causing undue injury to the government. Halaga po ito yung mga nakikinig at nagmo-monitor, causing undue injury to the government and to the people. Pag sinabi po ninyong causing undue injury to the government, dito po sa requisitos na ito, malinaw din na inihiwalay yung government sa administration. Causing undue injury to the government. Ibig sabihin, ang kinakailangan na agrabyado ay ang gobyerno, hindi po ang administrasyon. Bakit? Magkaiba po kasi yung gobyerno sa administrasyon. In fact, even the administration can very well cause undue injury to the government. Hindi po porke administrasyon ka, hindi maaring makumit mo itong requisitos na ito ng krimen, yung causing undue injury to the government. Kahit administrasyon ka, maaari kang mag-cause ng undue injury to the government. Proof, Bongbong Marcos Jr. administration. Bongbong Marcos Jr. administration is not the government. They are just the stewards of our government for the next 6 years. But it doesn't mean hindi nila kayang saktan o gawan ng kung anumang pag-aagrabyado ang gobyerno dahil sila'y administrasyon. Bakit po natin hinimay ito? Para po yung mga nagmo-monitor sa security cluster, wag ho niyong sakyan yung pa-baby at pa-victim na drama ng Marcos Jr. administration. Hindi po government administration. Hindi po sila ang biktima. Sila po ang nag-cause ng so much undue injury to the government. That includes you, those who belong to the security sector of our government. Malinaw yan. Ang dapat masaktan o maagrabyado ay ang gobyerno, hindi ang administrasyon. Bakit natin kailangan linawin? Upang malinaw din sa inyo that even the administration can cause undue injury to the government, like what is happening now, like what is happening today in our country. Balikan din natin yung budol na ICI. Nasaan na yung poster boy of corruption? Yung poster boy of substandard projects in flood control or flood mitigation projects. Nasaan na yung poster boy
ng flood control funds anomaly na siyang unang pinangalanan at ginawang poster boy ni Ping Lacson, yung first district congressman ng Oriental Mindoro, si Arnan Panaligan. Asa na yung Arnan Panaligan? Yan ba'y nakalabit man lang ng ICI? Hindi, kasi budulo yung ICI. Wala po tayong aasahan dyan. And to be objective, to be fair, to be just, to Congressman Arnan Panaligan, kailangan din siyang ipatawag kahit ng Blue Ribbon. Bakit? Siya po yung ginawang angkla nung privilege speech ni Ping Lacson. Marapat lamang nabigyan din siya ng equal space, equal opportunity, and equal time to counter this naked allegation of these ghost projects involving ghost flood control mitigation projects involved sa flood control funds anomaly kung siya po ay inosente at hindi guilty. Kaya dapat ito ipatawag din. Ano na? Nasaan na? Hindi na pinag-uusapan. Unfair po sa lahat ng Pilipino na hindi na lang basta ipatatawag lahat ng una ng pinangalanan at napangalanan. And to be fair, unfair din sa lahat ng pinangalanan at napangalanan at ginawang poster boy ng corruption ni Ping Lacson kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon to confront their accuser face to face and refute whatever allegation made against them. Yan din ho ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Yan din ho ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency and accountability. Para po malinaw tayo, yan po yung importansya eh. Dami yung sumisigaw, transparency and accountability. Pero hindi daw po sila anti-Marcos, anti-corruption lang sila. Eh sino ba ang pinagmulan ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration? Hindi ba't si BBM? Kasi nga bahagi na sila nung budol-budol makinarya. Bakit lagi ho nating sinisigaw yung transparency at accountability? Ano ho? Kasi nga po, yung investors' confidence, importante po yan. Yan po ay nakaangkla sa transparency and accountability. Meron po tayong growth forecast na 6.2%. Base po ito sa BMI, yung unit po ito ng Fitch Solution. Ano po yung BMI? Ano po yung Fitch Solution? Ito po ay isang British multinational research firm. British po ito, hindi po ito local na nagbibigay po ito ng macroeconomics, industry, and financial market analysis. At para po, bago po pagkayurakan ito ng mga trolls na nabubuhay sa parang kalabit-pengi po barya-barya, ang papilhunan trolls ay manira ng magandang reputasyon. Ito pong British multinational research firm ay 40 years na sa industriya at 40 years of solid, reputable track record. Ano pong sabi nila? Yung kanila pong projection, yung forecast po nila sa Pilipinas na growth na 6.2%, ibinaba na po nila ng 5.2%. Ganun po ang epekto ng korupsyon. Yung sa investors' confidence, bumaba po yung growth forecast ng BMI, a unit of Fitch Solution, a British multinational survey firm, from 6.2 naging 5.2 na lang ang kanilang growth projection. Pangalawa, investors' confidence again. Remember that no less than the President of South Korea, binawi yung kanilang pautang sa Pilipinas. Bakit? Ano po yung dalawang katangi-tanging salitang lumabas na mutawi sa bibig ng Pangulo mismo ng South Korea? Winidraw nila yung pautang nila sa Pilipinas dahil sa massive corruption and looting of public funds under the BBM or Bongbong Marcos administration. Tatamaan po talaga ang ating ekonomiya, tatamaan po talaga ang ating paglago. Ano? Yung tourism. Ito naman po, nakita ko, pinadala po sa akin ito ng aking volunteer staff. Pinangalanan po ito ni Binibining Sas. Yung kanyang diskurso, tourism tragedy. We make the proper attribution sa mga source. Ano? Negative 26 po ang sinapit ng Pilipinas ngayong taon. Kulelat po tayo. Kulelat po tayo sa Southeast Asian region. Tourism tragedy. Imagine niyo, from 5 million, bumaba na lang po to a little over 3 million tourists or visitors ang pumasok sa ating bansa. Nawalan po tayo ng higit po kumulang 1.3 million na turista. Yan na nga po ang isa sa prime mover ng ating ekonomiya. Bukod sa remittance ng ating mga mahal na OFW at ng ating mga Filipino migrants. So dito makikita mo, lumpo na ang turismo. Bagsak na bagsak pa ang halaga ng ating piso. Yan o, malinaw dyan. Kaya dapat talaga magkaroon ng transparency and accountability para magkaroon ng kumpiyansa yung mamumuhunan. Yung mga turista, you can view them as mamumuhunan dahil pagpasok po pa lamang yan, gastos na yan eh. Gumagastos yan. Tinutulungan nilang ating ekonomiya, itinutulak nilang ating ekonomiya. Pero ngayon, negative 26 po ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Kadikit po natin, Myanmar. Yung Myanmar, nakakaawa din po yung mga tao doon. Pero doon, laging may gera eh. Talagang yung instability po ron.
nuknukan din naman. Pero tayo, ang layo doon. Democratic nga tayong pinagyayabang natin eh. Negative 26 po yung ating turismo. Yung remittance holiday, maingay na maingay po sa social media, sa mga hinagpis ng mamamayang Pilipino, lalo na yung overseas Filipino workers. They are contemplating on holding another remittance holiday. Isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi natin alam. That will further cripple our already crippled economy. At habang ngayon po ay tayo'y nagla-live sa direktang ugnayan, kahapon po ang palitan ng piso kontra dolyar ay sumipa na sa 58.60 Thursday kahapon. Ang isang dolyar, ang katumbas po niyan ay 58 pesos and 60 centavos. Ngayon po, Biyernes, magtatapos po ang linggo, sarado na po ang trading, sarado na po ang bangko, ang palitan po 58.60 pa rin, hindi gumalaw. Ibig sabihin, patuloy ang paghina ng piso. Kanina, during trading time po kanina, sumipa pa nga ho yan ng 58.80. Hindi na po biro ang nangyayari sa ating ekonomiya. Bakit? May issue po tayo ng corruption. May issue po tayo ng transparency and accountability in government and in governance. Kaya itong ICI na ito, budol po yan. Yung ICI at PCGG, wala pong pinagkaiba yan. Yung PCGG, mga kababayan, ang PCGG ay naitatag ng panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Di ba? Si Cory Aquino ang nagtatag. During her administration, siya ang nagtatag ng PCGG. Masidhi po yung laban na yan ng Marcos Aquino Marcos nung itinatag yung PCGG. After 35 or so years, wala pa rin mong napupunta ng PCGG. Mas malaki na ho yata yung ginastos ng PCGG for its operational expenses for the past 35 years compared to the amount of what they have recovered na illegal wealth ng mga Marcoses. Bakit po natin nabanggit yan? Ano ang aasahan nyo sa ICI? Yung PCGG, si Cory Aquino ang nagtatag para habulin yung mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. Magkaawian talaga politically. No? May personal grudge din sila. So magkaaway yan. Itong ICI, ang nagtatag nito, ang Marcos Jr. Administration. Ang hahabulin nito, yung mga alyado ng Marcos Jr. Administration na nagpalaganap ng korupsyon during the Marcos Jr. Administration. Wala po tayong aasahan dito. Budol po ito. Budol po ito. Malinaw po yan. And balik lang po tayo bago matapos ang linggo dahil nga po, bubuhusan na naman na tayo ng maling naratibo para matabunan itong mga lehitimong storya Bakit mahalagang pinag-uusapan natin yung transparency and accountability? Because it affects investors' confidence. It affects the economy. And some maingay pong social media world na nananawagan na naman ang karamihan sa ating mga overseas Filipino workers ng remittance holiday. At tinetsyempo nila na ngayon pang magpapasko, tutukod po lalo ang ekonomiya. But we cannot blame them. They can see what is happening in our country. They feel so helpless and they just want that their voices be heard through a legitimate form of protest. Yung sinabi po ni SEC Chair Francis Lim, corruption is a weapon of mass wealth destruction. Samantalang yan po ay binawi niya, siguro inubliga, Dating ko ay sinabi niya, sabi po nung chairman natin ng Securities and Exchange Commission, si Francis Lim, corruption is a weapon of mass wealth destruction. Ang source naman po na ipakikita ko sa inyo ay Bloomberg. Ito po yung inilabas ng Bloomberg Tingnan po ninyo yung performance ng ating stock market kung nasaan tayo. Makalakihan natin konti. Kulelat po tayo Validated po yung naging pahayag ni SEC Chair Francis Lim. Bagamat ito'y kanyang binawi, may mga pagpapatotoo na independent from Francis Lim, the SEC Chair. Ito po ang source po nito Bloomberg. Bago po mag-dilim ang aking screen ulit, paki-screenshot nyo na lamang para may basis din kayo. So dito makikita natin, kinakailangan hindi lang basta namumutawi sa ating bibig yung salitang transparency and accountability. Meron po itong far-reaching effects and far-reaching implication. Ito na nga po nararamdaman na natin. At higit po natin itong mararamdaman pagdating po ng 2026. Bakit? Pinasa na po nung mababang kapulungan yung kanilang panukalang budget. Itik pa rin po sa unprogram funds yung unprogram appropriation, 250 billion pesos more or less. Pambubudol po yun. Inoloko po tayo niya na walang port. Sobrang taba nga po Napakataba. So dyan dapat, sinabi din ito, importante na pinapakita po natin na naglalabasan na po yung mga sentimiento ng movers and shakers of our economy, of our industry, kagaya po ni Ginoong Ramon Del Rosario Jr. Maganda rin po yung sinabi niya Ang sinabi niya, even when BBM said, mahiya naman kayo, that is a little strange for him, meaning kay BBM. Because it was his budget to start with. Di ba?
Yung mga nakakaalala ko kung mga papel na ginampanan ni Ramon Del Rosario Jr. Yung mga movers and shakers po natin sa industriya, sa ekonomiya, ay nagpapahayag na po, nagsasalita na po. Sapagkat apektado na ho lahat eh. Kaya dapat, yung small committee, patawag ng ICI, yung Vice-Cam, report, usisain nila. Yung 2025, gaan na unconstitutional, sana ay makialam na rin. Maging aktibo, maging active at muling magpakita, magpahiwatig ng judicial activism ang ating Korte Suprema. Yung DPWH, Regional Director ng Region 1, yung Ronel Tan, patawag din niya ng ICI, kung hindi budol ang ICI, budol po ang ICI. Kaya yung mga nandyan, wag na ho kayo magpagamit. Hindi nga nila sinisiyasat eh. Yung paragraph 30 ng affidavit ni Ginoong Diskaya na binabanggit yung mga maanumalyang flood control projects at flood control funds sa Region 1, specifically sa Ilocos Norte. Kaya nga po, hindi ba yung ating discourse no, nasa tarangkahan na po ng Malacanang eh. Yung pinag-iinitan, yung minorya ng Senado. Pinag-iinitan, hindi ko naman po siya kaibigan. Magkakilala po kami. Hindi po kami magkaibigan ni Senador Joel Villanueva. Pinag-iinitan nila si Senador Villanueva, pero makikita mo ang direksyon ay para kapunin, decapitate, at ubusin ang minorya ng Senado. Makikita mo eh. Pero yung mga aliado nilang sangkot sa pagnanakaw dito sa flood control funds, eh hindi po nila ginagalaw. At yung mga iba't ibang simbahan, iba't ibang sekta, araw na naman po ng pagsamba, Biyernes, Sabado, Linggo, sana naman ay mamutawi din sa inyong mga magiging pahayag, kung ano man po ang relihiyon ninyo, eh yung paglaban sa korupsyon. Laban po ng bawat Pilipino ito. Pagtanggol naman natin yung ating mga kabataan. Yung nabanggit po na Special Envoy to China, na sinabi rin, tahasang pinangalanan ni Robert Bernardo na tumanggap sa kanya ng napakalaking halaga, 160 million pesos na korupsyon, yung Maynard Ngo. Pinatawag ba yan ng ICI? Incidentally, sana ay marami yung nagtatanong nandyan po sa ibaba ng aking YouTube channel, yung description box kung paano po kayo makakuha ng aking kopya ng aking libro, yung Kingmaker. Yung tinawagan din po ako, nag-message po rather, yung GMA7 inquiring regarding yung listahan po. Ang sagot ko lang po, nandito na sa libro ko yan sa page 245. Itong listahan na yan, kaya nga po yung ICI, kung kayo mag-iimbestiga, iparehas naman ninyo. Pero wala naman investigasyon yan. Budulan po yan. Ano? And kagaya na aking nasabi, balik po tayo sa mga nagpapa-shoutout at mabati. Ano? Si Chris Ranjo Agustin, maraming salamat sa iyo. Kay at Imelda Aquino 7963, maraming salamat. Shirley Kaibigan from Kuwait, maraming salamat. Si at Kitchenik 9900, maraming salamat sa iyo. Si Vinky Baldivas Baril, maraming salamat. Yung akin po nakilala kahapon, may lumapit po sa akin, magkakaibigan po sila, nakakataba naman ng puso. Mga taga-RCBC, retired RCBC, they were having about to have coffee in the afternoon yesterday. Bumati po sila at sinabing sila po yung nakasubaybay sa ating pahina, and I asked them, I hope I'm able to enlighten you on the many issues that are being kept from us by the mainstream media. Ang sagot po nila, keep on doing what you're doing. Nanonood kami at kami namumulat sa lahat ng iyong nagiging diskurso at pahayag. Bagamat hindi man kami sangayon sa lahat, pero kami nakikinig. Yun po naman ang ating layunin at advokasya. Kaya Ronilo Estorgio, marami pong salamat sa iyo. Kay